Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng another puto recipe na naman. At ang flavor po natin ay mango flavor. So gagamit lang po tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour. Then 1/2 po na cup ng white sugar. 1 tablespoon baking powder. Ng powder milk. Isang sachet lang po ng Bear Brand ang ilalagay natin. At pagkatapos ay haluin na natin yung ating mga dry ingredients. Then gagawa tayo ng parang butas sa gitna na kung saan doon natin ilalagay yung ating mga ingredients na iba pa na mga basa. So, unahin po natin yung 1 piece ng extra large na egg. Isa lang ilalagay natin. Water. So, sa paglalagay po ng water, hanggang dyan lang po sa guhit ang nilalagay kong tubig. Kasi pag pinuno mo yung cup, marami na po yun. So, doon lang sa guhit. Pero kapag nag-measure ako ng flour, doon siya sa ano mismo, punong-puno. So, yun, haluin lang natin. Saktong-sakto lang po ang 1 cup na hanggang guhit para dito sa mixture na to. Then, maglalagay rin po tayo dito ng melted margarine. So, ang margarine po na yan ay tinunaw ko sa microwave oven. Medyo pinalamig muna natin. So, lagay na natin 1, 2, 2.5 tablespoon po ang nilalagay kong margarine sa bawat 1 cup na flour. So, lahat po ng ingredients, kung gusto mong 2 cups ang gawin mo, lahat po ng ingredients ay ita-times 2 mo. Kung gusto mo na half kilo, times 4 po ang ingredients. At pag 1 kilo naman, times 8 kasi 8 cups yun. Ngayon naman po ilalagay na natin yung McCormick na mango flavor. Ayan. Ganun po yung itsura. Nabili ko lang po yan sa SM. So, napakabango niya. Lasang-lasa ang mangga na flavor. At ang last natin gagawin ay sasalain natin yung mixture natin para sigurado tayo na walang mga buo-buo yan na flour or kung ano pa man na pwedeng mabuo dyan na mapasama sa mixture natin para hindi maging makinis ang ating puto. Ay hindi na po natin i-grease yung mga puto molds. Gagamit po tayo dito ng medium size na puto molder. And 1 tablespoon po ulit ng mixture natin ang ilalagay natin. Ayan, sakto lang po yan na pag naluto na ay puno na siya. Pero kung di ka po maglalagay ng cheese, pwede mo siyang sagarin. Pwede siyang 1.5 tablespoon. Dahil tapos na tayo at kumukulo na din po yung tubig sa steamer natin, ay aayos na natin yung mga nilagay natin sa puto molder para ilagay na natin sa steamer. So, since medium size lang po ito, 5 to 7 minutes po ay bubuksan natin para ilagay yung cheese. Hindi po kasi natin sinasabay yung cheese kasi mas gusto ko po yung kitang-kita pa rin yung cheese. So, yon after 5 minutes po, ito na siya. Perfect na naman ang ating puto ngayong gabi. At ilalagay na natin yung mga in-slice natin na cheese. So, sa magtatanong po kung anong flavor po ang cheese, ay anong brand po ang cheese na ginamit ko ay queso po yan. Queso. Yung kulay blue kulay blue naman pala lahat ng cheese, no? Queso po na Q ang start ng spelling. Kasi napakaganda niya kapag inilagay natin dito, then steam natin ulit ng 2 to 3 minutes.
And after ito po 3 minutes, ganyan na po yung itsura. Melted na yung cheese pero kitang-kita pa rin siya. So, yun. Palamigin lang natin ng unti, then isalin na natin sa ating serving plate. Ayan. Ito na naman po ang ating perfect na mango flavor uto cheese. So, sana po nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng bago na namang kaalaman, ng bago na namang flavor. So, yun. Tapos na tayo at ipapakita na natin sa gitna ang ating finished product ng puto. So, sa mga nagsasuggest po kung pwede ko magluto ng 1 kilo, half kilo na puto cheese, bukas po itatry natin yan na gawin para meron kayong exact ingredients. So, buksan po natin kung ano yung loob ng puto. Ayan. Kasi yung iba nagrereklamo bakit daw yung nagawa nila ay parang basang-basa yung loob.